Naglipa na ang mga scammer na binibiktima ang mga couple na nais magkaroon ng anak sa pamamagitan ng artificial insemination. Modus daw ng ilan magpanggap na sperm donor para huthutan ang mga biktima. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Rivera. Dating nagtatrabaho sa isang klinik na nangangasiwa ng intrauterine insemination o IUI, si Leona. Hindi niya tunay na pangalan. Ang IUI ay yung direktang paglalagay ng similya ng donor sa babaeng magiging carrier. Sa internet, may mangilang-ngilang group pages kung saan nag-aalok ng ganitong serbisyo. At dito rin kumukuha ng mabibiktima ang ilang mga scammer. Kwento ni Leona, may nagpatulong sa kanilang couple para gawin ang IUI. Matapos daw lapitan ng isang sperm donor na nagpanggap na tutulong sa kanila. Pero matapos makuha ang kanilang loob, bigla na lang daw nawawala ang donor sa oras ng insemination. Meron pa raw na pera lamang at pagtatalik ang habol sa mga nais magkaroon ng anak. Kapag nakuha na, sisibat na. Ginagawa nila nang hihingi sila ng pangpamasahe, pang laboratory at all. Pagka-send sa kanila, bigla na lang mambablock. Sa donor naman po, may nag-i-insist ng may sex involved. Yung isa nagsisend ng mga laboratory test, pero turns out, peke. Bukod dito, may mga nagpapanggap pa raw na middleman na nambibiktima ng mga sperm donor at couple na gustong magbuntis. Naghahanap siya ng mga agent or yung mga nagpa-process or nag-o-offer ng sperm donation. That day ng insemination, bigla na lang pong ginost yung donor na hawak ko. Or sasabihin nag-away sila ng asawa niya, hindi na daw matutuloy yung process. Eto pa, may ilang IVF clinic pa raw na tila sinasadyang ibagsak ang IUI para lamang umulit ng mga intended parent sa proseso. Ang nangyari, failed sila ilang beses sa IVF clinic and then nag-assist ako sa kanila for insemination, doon na nabuntis. So ang ginagawa, finifailed para umulit sila ng umulit sa process na IVF. Kaya ang paalala ni Leona, lalo na sa bago sa ganitong proseso at maging sa mga donor, Mas okay talaga kung may isang taong nakakaalam ng process mo. Maging 100% sure na magdodonate tayo. Kasi syempre umaasa pa din yung intended parent eh. Hindi biro ang nararanasang hirap ng mga dumadaan sa ganitong proseso. Kaya wag sana natin pagsamantalahan ang mga taong nais lamang makabuo ng kanilang pamilya. Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang artificial insemination at IVF scam. Kasama si Mobile Journal Francis Rivera. Francis, para muna sa kaalaman ng mga nanonood, ano bang pinakaiba ng IUI na tinatawag dun sa in vitro fertilization? Yung IUI kasi yun yung mismong pag-inject ng similya ng donor doon sa carrier o doon sa magiging mother, no? While naman itong vitro fertilization, hina-harvest pa yung eggs ng mula doon sa babae at ganoon din sa donor. So, fini-fertilize pa yon bago i-inject sa carrier or yung doon sa magiging nanay. Okay, Francis, magkano ba usually itong IVF procedure at IUI? Mahal ba yan? Oh. Yes, Pops. Kapag IVF kasi pumapalo yan sa 500,000 pataas. Ako, kalahating milyon. Kalahating milyon. Oh. Pataas hindi pa siya exact. Pero mas mababa naman, kumpara naman, mas mababa ang IUI, no? Na sabi nga, pumapalo lamang ng 200K, around 200K to 300K. At ang sinasabi nila, mas mahal pa pagka sa labas ng bansa mo ipinagawa ito. Yes, Pops J. Mas mahal pa kapag sa labas ng bansa. Okay, sa insemination process ba, kahit walang mabuong baby, Francis, may bayad na agad? Yes, Pops J, no? Base doon sa kwento ni Leo na kasi may Magda-down down pa yata. payment Yung may down payment. So kung hindi nga makabuo, wala tayong magagawa kasi nakapaglabas ka na ng pera. Ilang porsyento, Francis, halimbawa? Magkano halaga ng down payment? Kasi yan ang tinatangay ng scammer, di ba? Yes, Pops Mga J. magkano yun? Una, down payment siguro nasa kalahati, mga 30 to 50% nung Let's say 500,000, so 250. to 250. Down ka muna. Down ka muna. Oo. So At kung hindi mag-down, ano mangyayari? Wala. wala. Hindi matutuloy yung proseso, yung pag-process. Ayun. Saan sa proseso ng IUI pumapasok yung middleman na scammer?
Yung mga middleman, Nag-aahente. Ganun ba? agent ang tawag Oo, sa kanila. oo. Itong mga agent, sila yung naghahanap ng mga intended parent. Okay. At sila din yung naghahanap ng mga sperm donor. Oo. No, na Yun, paano niya inihanap ito? Ina-advertise niya ba yan? may Nag-o-offer ng services, gano'n. meron, may mga agency din eh. May mga ganon na nag-o-offer ng ganyan na settlement. No, na gagawin namin yung proseso na hanapan ka namin ng intended parent or hanapan ka namin ng donor, and then kami na yung magpa-process ng pag-inject dun sa nung IUI. No? So And, meaning may mga clinic na kakonsyaba itong mga scammer na ito. yes, may mga Kasi sila nakakakita kung sino ang potential na biktima. biktima. May mga pop-up na clinics kasi na na aware sila na alam na nila kung paano yung galawan sa loob Hindi nun. porket clinic pala, mapagkakatiwalaan. Pwede ka ma-scam. Yung clinic ni na Leona, legal ba yung ginagawa nilang IUI? Bakit siya umalis doon? Doon sa legal, no, ayun yung nakwento ni Leona na medyo nahirapan sila humanap or medyo nahirapan sila kumuha ng lisensya ng, para dito. No? At medyo nagtagal nga siya doon no, ng ilang taon at kaya din siya umalis kasi kapag nagkabistuhan, huli rin siya. So may mga ganun, may ganun siyang mindset kaya umalis na rin siya para iwas na rin siya na baka mahuli or baka makasuhan pa. Oo. Francis, sabi mo may mga clinic na sinasadyang ipalya yung IUI. May parusa ba para sa mga ito kung mapapatunayan? Pops J, Anong kaso? Medical malpractice. oo. Saka kasi hindi naman sila, yung iba kasi doon hindi naman talaga professional practice na doctor or nurse no na sa medical field. Plus may involvement na pera. So possible staffa no yung mga ganung case na pwedeng isampa doon sa kung mapapatunayan. No? Sa ngayon ba, paano malalaman kung legit yung nagsasagawa ng IVF o IUI? Pops J, sabi dun sa nakausap naman nating doktor no na kung gusto mo talaga ng legit, no, meron naman talagang IVF sa mayroong isang ospital dito sa Pilipinas na nag-offer talaga ng IVF. Baka naman napakamahal. Yun din Kaya talaga, naghahanap Pops sila J. ng Kaya- option na mas mura. Mas mura, no? At pero no, pwede rin kayo magtungo sa Philippine Society for Reproductive Medicine para sa mga best doctors, no, For practice. suggestions. Yes. Saan sila ituturo? Yung mga legal. Oo, sila din nagpa-process din sila ng ganitong mga proseso. Ayun. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera.